Uy, Ate Joyet! Live na! Bakit nagsaselfie ka pa dyan? Wala lang. Gusto ko lang mag-selfie. Lalo na dito sa studio. Kasi di ba sabi nga nila, memories for keeps. And parang sa pagbuo lang ng isang pelikula, di ba? Agree, Ate Joyet. One of the best memories talaga ang maging bahagi ng pagbuo ng isang film at hindi lang basta selfie ang meron tayo dun, kundi behind the scene photo. And speaking of behind the scene, mayroon ulit tayong makakasamang distrito kung saan ibabahagi nila ang kanilang kwento behind the scene. Idagdag na natin ang performances and challenges, kaya naman welcome po muli sa ating 30-minute weekly entertainment break here on CFO Today. This is The Break Entertainment! Hello po mga ka-CFO Today! Ako po si kapatid na Reniel Del Rosario. Ako po si kapatid na Rainier Kimbao. Mula po sa lokal ng Candaba, distrito po ng Pampanga. Ay sinimulan na din po namin ang mga pagpapanata po namin ng sabay-sabay. Nagtataka nga ako bakit parang magmamadali tapos walang abis sa management. Ha? Nagpapadali? Para po sa akin yung challenging part sa film production sa akin is yung pong emotional na mga scenes. Kasi hindi ako masyadong emotional na tao. See you, mama! Napaka-fulfilling yung pakiramdam ng mapasali sa mga ganito ba. Ready na ba kayo mga kabreakada? Ito na at sama-sama na nating kilalanin at welcome ang ating mga kapatid na naging bahagi ng production team ng InCinema Film. Hello po mga ka-CFO Today! Ako po si kapatid na Rainier Kimbao, kabilang po sa kapisanan ng Kaliwa sa lokal ng Santo Tomas, distrito ng Pampanga. Ako po ang gumanap na main character bilang Christian po sa aming po isip. Ako naman po si kapatid na Gabriel Grace Mariani, kabilang sa kapisanang Kaliwa mula sa lokal ng Alayan, distrito ng Pampanga. Ako naman po ang gumanap bilang si Lea. Ako po si kapatid na Melissa Jean de los Santos, kabilang po sa kapisanang Kaliwa mula po sa lokal ng Candaba, distrito po ng Pampanga East. Ako naman po ang tumayong assistant director po ng Alad Film. Ako po si kapatid na Reniel Del Rosario, kabilang sa kapisanang Kaliwa mula sa lokal ng Anao, distrito ng Pampanga East. Ako po ang tumayo bilang art director at gumanap bilang Mr. Julian sa aming pong InCinema Entertainment. Bahagi po ng aming pagpaplano ay nakasama po namin sa pagpaplano ay ang amin pong tagapangasiwa ng aming distrito. Kasama po ang mga pangunahing katuwang sa amin pong distrito. So, sa kanila po kami humingi ng mga payo, sa kanila po kami humingi ng mga kung ano ang mga dapat namin gawin at kung ano ang mga dapat namin isaalang-alang sa paggawa at pagbuo po namin ng pelikula. Naghanda po ako nung, syempre po, di ba, nag-audition muna po kami. Tapos, nung nalaman ko po na tanggap na po ako na bilang isang cast na po ako sa entry po namin is parang kinlear ko na po yung schedules ko po para ma-prioritize yung
gagawin po namin pag-shoot. And then po, nakatulong din po yung pag-script reading po namin. Para sa prior shooting day po is madali na lang po yung pagbibitaw ng mga linya. Para po sa akin, yung challenging part sa film production sa akin is yung pong emotional na mga scenes. Kasi hindi ako masyadong emotional na tao. Kaya yung pagiging emotional po ng main character, yun po yung pinaka-challenging part para sa akin. Paano ilabas yung emotions ni Christian. Very challenging po yung makeup, wardrobes, even po yung paghahanap po namin ng location talaga dahil di ba sobrang daming tao. And sobrang hirap talaga maghanap ng location. Pero dahil yung mga prod natin is very Passionate. yes, responsible. Yes. Responsible sa kanilang mga ginagampanan sa production is nakatulong po yun ng malaki. So ang pinaka-challenging na lamang sa amin ay yung schedule. Yes, yung time and date, di ba? Dahil karamihan po sa amin ay working and mga students. So yung schedule talaga, hindi siya, paano ba yun? Parang Sabay-sabay siya. So yung schedule, very hectic siya, no? CFO. CFO. Wait lang mga kabarkada. Ako lang to. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako kakanta. Nagpa-practice lang ako. Dahil may another performer tayo for another INC original music. In this life we have, there's so many things we need for us to live alone. We're bound for the challenges, many cries for battles, yet it did not abandon us. These wounds from hardships, we thought we could no longer withstand. Through our prayers, He hears and answers us. Someday we will receive everything that we aspire. Our hope will never fade, for the grace He has in store. Because once He answers us, He gives us more than we ask for. If today we feel gloomy and blue on the things we've been through, it seems so far and untrue. But life goes on and on. We're happy to move on, because with Him the battle's won. These wounds from hardships, we thought we could no longer withstand. Through our prayers, He hears and answers us. Someday we will receive everything that we aspire. Our hope will never fade, for the grace He has in store. Because once He answers us, He gives us more than we ask for. More than we ask for. Each day, each night comes, He's there for us. In this world full of darkness, He's the only one who bestows us. More than we ask for. Because once He answers us, He gives us more than we ask for. He gives us, yes, He gives us more than we ask for.
Bilang isa po sa mga bida na gumanap sa film po namin, ang gusto ko pong maiwan sa mga manonood na matututunan nila dun sa film natin is yung kung paano i-handle yung mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Kasi yun yung pinagdaanan ni Christian. Dumaan siya dun sa mga matinding pagsubok, di ba? Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagpatuloy siya sa buhay niya. Yung nanalig siya dun sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sumampalataya. Oo, yun. Yun po yung nais namin ibahagi sa mga nanonood. Para sa akin, yung pipiliin ko is experience. Kasi hindi naman lahat mananalo, diba? Pero yung experience, lahat may experience kung paano yung paggawa ng film, diba? Kung paano yung pagbuo ng production, dun sa kakabisa ng mga lyric, ng mga script, di ba? Yun yung para sa akin na mas mahalaga, mas matimbang kaysa sa award. Kaya experience yung gusto kong piliin. Totally agreed. Pero for me, mas pipiliin ko na din yung award. Kasi dun sa award, pag nakuha mo yung award, ibig sabihin, nagkaroon ka ng experience na din sa paggawa ng film. Hindi biro yung paggawa ng film. So dun pa lang, pagka nasabing, oh, the award goes to, di ba parang ang sarap sa pakiramdam nung ganun ding experience. So, bali, parang very Correlated. yes, related lang yung award and experience. So, pagka nagka-award ka, parang napakasarap niya sa pakiramdam. Diba? Na isa ka dun sa mga nabibigyan ng mga award. And, well, blessed tayo kasi yung distrito po natin, kasama siya sa mga na-nominee sa Best in Promoting Christian Values. Para po sa mga kapatid na gusto pong sumali sa mga ganitong aktibidad po sa iglesia, sa paggawa po ng film, i-grab po natin kapag mayroon po mga ganyang panawagan. Kasi po, napaka-fulfilling nung pakiramdam nung mapasali sa mga ganitong aktibidad. Lalo na po, ito po yung inililunsad po ng ating pamamahala para din po sa atin, sa kapakanan natin, para mapaunlad yung creativity po ng mga kapatid. Kaya, kung gusto nyo po na mapasali sa mga ganitong mga film production, sumali po tayo kapag meron pong panawagan sa ating distrito. Sa mga kapatid po, huwag po kayong matatakot na sumali po sa mga ganitong aktibidad. Kagaya nga po ng sinabi ni Kuya Ren, di ba? Huwag niyong pigilin yung damdamin niyo. Like, mailabas niyo yung talent niyo, yung skills niyo, lalong-lalo na po sa mga aktibidad na ginagawa po natin sa loob ng iglesia. Very fulfilling. Tama yung pakiramdam. Very fulfilling siya na. Dahil yun po ay tungkulin din naman na ginagampanan natin, di ba? At doon mo makakasama mo yung mga taong talagang nagpupursige na tumulong at makipagkaisa sa mga ganong aktibidad. Mas may enhance yung skills na pwede din nating magamit din sa mga panlabas nating mga ginagawa. Kaya naman, sana po, samahan niyo po kami sa mga susunod pa na mga filmmaking or sa InCinema po this 2024. Ang pinaka natutunan ko po habang ginagawa ko yung film is yung tumingin ka po sa other side, sa other perspective. Kasi sa real life, no, yung pagganap ko bilang si Ate Gab na gumaganap bilang Leia, hindi siya katulad ni Leia na mahiyain, takot sa tao, very extroverted. Okay. Ang advice ko, kung ano man yung nararamdaman nyo, valid yan. Pero hindi pa rin natin, syempre, huwag natin kakalimutan na meron pa rin namang Diyos na gumagabay po sa atin para malagpasan yung mga ganitong may mental health condition. Tama. Very good, Ate Gab. Ganda ng sagot ni Ate Gab. Na-pressure mo ka lang Na-pressure ako, di ba? So ako naman, bilang kabahagi din sa production ng aming kong film, isa po sa natutuhan ko ay maging flexible. So, paano pumasok yung pagiging flexible? So, sa kalagayan ko, syempre, una ay dapat ay sa production lang po ako, which is sa art director. Pero bigla po akong sinabihan ni Direk at mag-audition bilang isa sa mga gaganap sa cast. So,
doon nasubok yung kung paano mo siya pagsasabayin, kung paano ka magiging production or kung paano ka tutulong sa production at kung paano mo maisasaulo yung mga linya mo kapag ikaw na yung nasa harap ng camera. So isa yun sa natutuhan ko na dapat kapag binigyan ka ng mga on the spot na mga obligasyon or ng mga gampanin, tatanggapin mo ito kasi dun sa mga ganong paraan, natututo ka ng iba't ibang bagay. Natututunan mo yung mga hindi mo pa alam na mga bagay at tinatanggap mo. Kasi mag-reflect din naman sa'yo yun eh. Kapag nagtagumpay ka dun sa tinanggap mo na gampanin, para din naman sa'yo yun, para din sa pag-i-improve ng sarili mo at challenge din sa'yo at doon tataas yung self-confidence mo sa sarili. Na-imagine niyo ba si Kuya Renan? After niya sa harap ng camera, tatakbo siya sa likod. Yun ang pinaka-natutunan ko. Kaya naman, yes. Sobrang flexible. Sample. Literally, pagiging flexible. And that's it for the behind-the-scenes story ng ating mga kapatid. But wait, there's more! Dito naman tayo sa challenge and ang mechanics ay narito po. Yung mini-game, ang tawag natin ay emotion game. Ang mangyayari, magpapabunot ako sa inyo ng emotion. At yung emotion na mabubunot ninyo, yung magiging emotion nyo sa lahat ng scenes na bubunutin din natin mamaya. Tapos may partner-partner din kayo. So ito yung emotion nyo ulit all throughout the game. Covering my eyes. Ay! Wala mo na po yan! Sige, open nyo na! Ay! Dito nyo. Ay! Okay. Okay, I'm gonna show mine. Sige, isa-isa kayo. It's calm. Uy, excited. Parang super challenging ito. it's smile. Oh, Paano grumpy? sobrang naka-ano pa siya. Unboxing. Ito. Scene 10, sa harap ng commercial building na may guard. Ready? Action! Oo. Nagtataka nga ako bakit parang nagmamadali tapos walang abiso sa management. Ha? Nagpapadali? Oo. Utoy. Madami nga rin naghahanap mula kanina pa. Ha? Naghahanap? Paulit-ulit ka naman, Toy. Oo nga. Sabi nila, tinakbo daw pera nila. Parang nagawa ba namin? Parang remake lang yun. Parang malungkot lang din. Parang, hindi, yun na talaga yung pinakalmado ko. Mona! Ilan to? Paano ba yung galit? Ba't sumisigaw bigla? Tama na! Okay. Mona! Ilan to? Paano yung grumpy? Mr. Game na yung Grumpy, bad trip ka. Mainis ka. Okay? O, tuloy mo na. Nakikita mo naman talaga eh. Nagkukunwari ka lang para magpapansin. Boy! Gusto mo ba dito mag-college? Balita ko nag-offer sila ng scholarship sa engineering. Hala, ate! Nilalagot ka ba? Che, harap mo yun, di ba? Pumapayag na kami. Talaga, ate? ATM ka talaga? Ang tunay na maganda. Maganda. Uy, parang ate. Challenge to, okay ba? Okay. Okay na ito. Mr. Rolyan yun, reporter. Oo, yun. Alam mo ba dati, tuturo yun kung saan tayo nakapagtapos. Nakakahusay mo. Tama ka dyan, bro. Alam mo naman, pangarap ko din maging katulad na tama ko. Andito na ako ngayon. Konting-konting na. Bakit parang akak ka ba?
magkakailanman, hindi Nakikita mo pa ba yung TV, Lola Nanay? Hindi ko Baka may kunan sa sinabi mo. Sino pa ba yan? Sinigawan yung matanda. Parang hindi na gusto natin gawin. Willie! Hindi ko na nakikita. Malabo na mata ko. Pinapakinggan ko na lang yung balita. Eh, paano mo nasabing pogi ako? Hindi na yung tinatanong apo ko. Mabait ka, maalaga, masipag, ganun lang gwapo. Baka pala ba nagagalit ka? Lumilindol ba o nahihilo lang ako? Nay, ano pong nangyayari? Christian! Anak ko! Nay! Nasa loob pa sila! Tulungan niyo kami! Sa lolo! Papasok ako! Huwag niyo akong pigilan! Chris! Nanay! Kuya, Lola Nanay, lumabas na po kayo. Yes. Sorry. I just can't. Mat and natutulog na yung bahay pero kalmado pa naman. Bilang panghuli po ay gusto naming pasalamatan po lahat po ng sumuporta sa ginawa pong film ng Pampanga East. Una na po sa amin pong tagapangasiwa ang kapatid na Benjan Ubaldo, ang amin pong pangalawang tagapangasiwa ang kapatid na Edgardo Gonzales, ang katiwala po sa mga kapisanang pansambahayan kapatid na Carlo Amadeus Mercedes, at sa lahat po ng mga ministro at manggagawa na sumuporta po sa amin pong film. Salamat po sa inyo. At syempre po, hindi rin po namin makakalimutan na pasalamatan ang mga kapatid mula sa distrito ng Pampanga East na sumuporta po sa ginawa naming film, which is Alam po. Una pa lang, pinromote na yung ginawa po natin, di ba? So, like, comment, and share at pagpapromote sa ginawa natin. Talaga naman yung panonood nila bilang isa. Ulit, kuya, parang na-memorize na nila yung lines natin. Hindi rin po namin makakalimutan na pasalamatan ang mga tao sa likod ng camera. Unang-una na po ang aming District Multimedia Advisor, ang kapatid na R.R. Roque, ang amin pong District Multimedia Director, ang kapatid na Erwin Paul Sarita, maging ang aming In-Cinema Director, si Direk Leslie Giselle Cuevo. Maraming salamat po sa inyo. Maging sa lahat ng production staff na tumulong at naging bahagi sa pagbuo ng aming pelikula. Maging sa mga magagaling at mga matatapang nating mga cast na sumubok sa harap ng camera. Maraming salamat din po at sa lahat ng mga kapatid sa buong distrito ng Pampanga East na tumulong at sumuporta sa iba't ibang mga kaparaanan. Higit po sa lahat, nais po namin pasalamatan po ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa paglulunsad po ng mga gantong uri ng aktibidad na tumutulong po sa bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na lalo pa pong magkipagkaisa at magkaroon ng kaisahan sa loob po ng Iglesia at maipakita rin po ang bawat talento ng mga kapatid sa distrito po namin. Makita rin po ito ng mga hindi pa kaanib at naway makahikayat pa po ng mga maraming magbabalik loob po sa ating pong Panginoong Diyos. Ganon din po sa pinakamalakas pong katuwang ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, SEBC President and CEO at tagapag-ugnay po ng mga kapisanang pansambahayan. Salamat po ng marami at sa Ama po lahat ng kapurihan. Muli, maraming salamat po sa saya at inspirasyong hatid sa atin ng distritong nakasama natin. Pero syempre, bago matapos ang episode natin, gusto nating batiin ng isang happy birthday ang ating Ate Joyet! Thank you po mga kabrigada and thank you po mga ka-CFO today. I'm Joyet. Again, I'm Sister Joyet Cervantes. And I'm Sister Hersh De Leon at mga kabrigada. Muli po tayong magkita-kita next week and let's always be inspired by Christian living only here on CFO Today!